Good day po. Mabilis ang tanong lang. May tibay ba? Yan po nasa picture. Sa totohanan lang po, literally speaking, yes, anything na ilagay po nating material ay meron pong corresponding strength. Ngayon po, ang tanong, gaano ba ito katibay? Para po kompletin po natin yung nasa picture, medyo kulang po tayo sa basic kasi unang-una po sa lahat ay hindi po natin napuntahan yung lugar. Number 1 po yun. So, kailangan physically makita mo rin. Number 2, yung mga bakal na nakalagay natin, hindi rin po natin alam yung tibay niya. So, para po malaman natin yan, kailangan po nating i-calculate yung mga members niya kung tama pa o mali. Pero ano nga ba yung pinagbabasihan natin na structural code? Bali, meron po tayong tinatawag na NSCP or National Structural Code of the Philippines. I-flash ko lang dyan sa taas. So, dito ngayon nagbabase yung mga structural engineers natin. Bali, mga civil engineers din sila na nag-aaral po ng another higher discipline po ng engineering yan. So, another sub-discipline po pala, rather. So, kinocompute po kasi nila yan. And then, next question po natin, recommended ba? Sa makikita po natin, yung pong grill na ginamit, obviously, ginamit po siya sa gate. Hindi po siya ginamit as structural member. So, more on sa architectural lang siya ginamit. So, doon pa lang, hindi na. Kung sa tibay niya pag-uusapan, kailangan pa natin calculate yan. Pero, kumpore po sa purpose yan. So, hindi natin marirecommend yan dahil po ang minimum bar diameter o yung bakal po na gagamitin po natin is 12 mm. Yan po yung nasa code natin. So, may pinagbabasihan po tayo dito at hindi po hinuhulaan ang paggawa po ng bahay at hindi po yan na kung ano pa yung design po natin ilagay na material ay ilalagay na po natin. Hindi po ganun yun. Kinukwenta po namin at yun po yung pinag-aralan namin sa yun po yung makakapagpatunay na talagang safe yung structure nyo. So kung titingnan naman natin ito engineer, gagamitin naman namin to sa kural lang ng baboyan namin po yung po mga spacer o yung mga may bilog po dyan. Tingnan nyo po. Number 1 na po yung masyado po malaki yung spacer. Though mukha namang tama na 3 inches yung spacer niya kasi hindi siya kailangan nakasayad. So magkakamali tayo dyan. Kasi pagka nakasayad yung bakal dun sa lupa, sa bandang huli po ay bubulokin niya. Anyway, hanggat maaari po, iwasan po natin na gamitin po yung pong mga dati nating gate o grills para maging structural member. Hanggat maaari po, may tibay siya pero kailangan natin compute. So, kailangan pa rin po natin ng guidance ng isang civil engineer or structural engineer. So, kung meron po kayong tanong or yung mga kapwa ko civil engineer dyan, please comment down below yung mga pwede po natin itulong sa mga kababayan natin. Yun lang. Thank you.